Hindi ulit natuloy ang arraignment ni dating Senador Bong Revilla kanina sa Sandigan Bayan para sa kasong malversation kaugnay sa umano'y ghost project sa Bulacan. Naghain kasi si Revilla ng mosyon para mag-inhibit ang mahistrado ng Sandigan Bayan na didinig sa kaso niya. Ang prosekusyon, tinawag itong delaying tactic. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil sa mga inihaing mga mosyon, sa ikalawang pagkakataon, hindi na naman nabasahan ng sakdal si dating Senator Bong Revilla at kapwa-akusadong si Juanito Mendoza, dating hepe ng DPWH Bulacan Finance Section. Pero naghain na ng not guilty plea ang 5 nilang mga kapwa-akusado sa kasong malversation kaugnay ng di umano'y ghost project sa Pandi, Bulacan, kabilang si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa February 16, itinakda ang arraignment ni Revilla at Mendoza. Si Revilla naghain ng motion to inhibit o hiningi niyang huwag umupo si Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda bilang mahistradong didinig ng kasong malversation. Sa unang pagdinig pa lang noong January 20, sinabi na ni Justice Miranda na kapatid niya ang abogado ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo nang humarap ito sa Senate Blue Ribbon Committee at idinawit sa flood control kickback si Revilla. Inamin din niya in open court noon na kaibigan niya si Attorney Mones Guerra, isa sa mga abogado ni Revilla. Sabi tuloy ng prosekusyon, delaying tactic na naman ito ng kampo ni Revilla. Sagot ng korte, karapatan ito ng akusado. Ito rin ang punto ng kampo ni Revilla. Si former Senator Ramon Bong Revilla ay ginagamit niya lang ang mga remedies na available para sa isang akusado. Iginiit ni Justice Miranda, isinasabuhay niya ang core values ng Sandigan Bayan na honor, integrity, and accountability. Mahigpit din daw niyang sinusunod ang code of conduct ng kanilang propesyon. Kaya nga raw nag-disclose siya sa unang araw pa lang ng pagdinig. Ayon pa kay Justice Miranda, walang basihan para sa kanyang mandatory inhibition. Pero pag-aaralan ito ng korte at re-resolbahin forthwith o sa lalong madaling panahon. Sinabon din ng mahistrado si Attorney Isaiah Asuncion, lead counsel ni Revilla. Pinag-iingat niya si Asuncion sa mga ginagamit na salita na dapat daw ay magpakita ng kortesiya at paggalang sa korte. Isa sa ikinadismaya ng mahistrado ay nang sabihing minadali ang pag-issue ng warrant of arrest. Hindi raw ito minadali at hindi rin naman ibig sabihing may desisyon na ang korte kung guilty ang akusado dahil lang may warrant of arrest na. Kinahapunan, lumipat naman si Revilla sa sala ng 4th Division para sa kasong graft. Naghain ng not guilty plea sina RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Tumanggi namang maghain ng plea si Revilla kaya korte ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Nauna nang nabasahan ng sakdal ang ibang akusado noong January 28. Tinatanong niyo bakit, no? Kasi nag-file nga kami ng motion to quash information. So we are just maintaining that position. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.